Hello, Crowellas! Mabuhay! This is Gazel Ortega and welcome back to my YouTube channel. Medyo na ano lang ako kasi, hinihila siya ng hinihila nung team niya. Siyempre may mga Ay, tayo doon, alam mo, may mga viewers, may mga supporters na ang tagal nag-antay. Siyempre, pagka kinuha mo yan agad, imbes na supportahan, sasama ang loob niya, baka maging basher. tama. Kahit Hey! Kamusta ba ang lahat? Ngayon ay pag-uusapan natin ang talaga lang naman ang parang flag bearer siya ng buong Visayas ay talagang sa sobrang sikat niya or ng Western Visayas. Etong representative ng Iloilo, Alexi May Brooks at talagang gusto kong i-topic at saka i-content kung anong ba talaga yung dapat niyang iwasan ng bonggang-bongga para manalo siya dito sa Miss Universe Philippines 2024. Isa-isahin natin yan ang bawat detalye, bawat sulok kung ano ba talaga ang dapat niyang iwasan para maging mabango, para bonggang-bongga ang kanyang pangalan at ipanalo niya ang corona para uli sa Iloilo. Yes, unang dapat iwasan ni Miss Alexi Brooks ay etong toxic na fans. Aminin na naman natin na grabe talaga yung yung hindi ko naman gustong-gusto ko yung mga fans na very love, eager at gigil na gigil sa pagsuporta talaga ngayon sa mga kandidata. Pero may mga fans kasi na toxic. Hindi natin alam yung hindi natin alam yung mga pinagsasabi nila at nakakaloka. Kumbaga pumupunta sila sa ibang page at saka sinisiraan yung ibang kandidata tapos pinopromote si Alexi. So dapat yun yung iwasan ni Alexi o kaya mag-announce talaga o kaya mag-public siya na ganito ang mga fans, o wag po kayong manira ng ibang kandidata. Sana ganun. May mga pag-announce o kaya pag-sabi siya doon sa mga fans ni Alexi na wag maging toxic doon sa ibang kandidata kasi kalaban niya yun sa competition. Dapat mga kaibigan din niya. So dapat lang talaga friendly labanan talaga at hindi pwedeng bardagulin at kung ano-ano pinagsasabi ng mga fans ni Alexi doon. So dapat maiwasan niya yung mga ganong eksena. Kaya nalulungkot ako sa part na ang galing-galing ng kandidata ni Alexi pero yung mga fans ay hindi okay, hindi naman lahat hindi lahat kasi may mabababait, may mga open-minded mga fans si Alexi. Pero may nakikita akong fans na kung todo panira doon sa ibang kandidata, tapos puring-puri naman si Alexi. So, dapat iwasan yung mga ganong eksena kasi nakakababa at saka nakaka-toxic talaga sa Kung mabasa yun ng org or kaya mabasa yun ng ibang fans din, maggagalaiti din naman yung fans ng kabila. Titirahin na naman yung si Alexi. Okay, kung ayaw ninyong tirahin naman si Alexi, iwasan na yung mga ganong eksena. Kung gusto niyo i-promote si Alexi, i-promote niyo sa page ni Alexi or i-promote niyo sa pinakamagandang way, hindi yung maninira ng ibang kandidata. Ayun lang. Yung pangalawang dapat iwasan ni Alexi May Brooks ay ang pagiging overconfident. Ayoko na okay na lalaban siya ng bonggang-bongga. Siyempre, hindi niya naman makontrol kung ano yung mga ginagawa ng mga kalaban. Siyempre, makokontrol lang niya yung sarili niya. So, okay na lumalaban at pasabog kung pasabog. O diba, kung may pasabog yung iba, may pasabog din siya. Mga ganong level. Pero, wag pumunta doon sa point na magiging overconfident siya na na ipapasok niya sa sarili niya. No, I'm not. I'm a winner out, mga ganon. So, wag sanang ganon. Kasi, siyempre, nakikita yun ng masa, nakikita yun ng media, nakikita ng organization kung ikaw ba talaga yung karapat dapat manalo sa Miss Universe. Pero, sa mga kasalukuyan, talagang nice naman si Alexi
At saka, hindi ko naman nakikita yung overconfident. Yun lang yung dapat niyang iwasan. Maging overconfident siya, yung gigil na gigil. Kasi, pag ikaw ay gigil na gigil, ay malamang hindi mapupunta siya yung corona ng bonggang-bongga. Ayun yung nakakalungkot. Kasi kung sino pa yung gigil na gigil, talagang lalayo sa kanya yung corona ng bonggang-bongga. Kaya yun. Ang pangatlong dapat niyang iwasan ay kailangang mentally okay, physically okay, financially okay. Sana lahat yon. Hindi niya iniwasan na kailangan meron siya nun. Kailangan maayos ang kanyang mental health, physical health, or financially. Kailangan bonggang-bongga talagang ready siya para wala bagang butas. Kumbaga kung ano man ang binabato sa kanya, ng mga ibang mga fans ng mga candidates ay talagang kaya niyang i-handle. Tapos yung sarili niya, sa physically kasi, kailangan maging malakas siya sa mga training, sa lahat-lahat ng mga gagawin dito sa pageantry kasi hindi biro ang kanya ipinasok. At siya po, obviously, financially, hindi ka naman magiging contestant ng Miss Universe kung hindi ka lalabas ng pera. Walang pumapasok kasi, syempre, focus ka sa candidacy mo, wala kang trabaho. So, kailangan meron ka talagang handa financially para lumaban sa competition. Hindi pwedeng thank you lang. Syempre, may ibang ayaw din. Kumbaga, kailangan talaga ay financially ready, physically ready, and mentally ready. Guys, ito yung merong akong, ito din yung kailangang bonggang iwasan ng Team Alexi or the Alexi. Kasi nati-trigger ako kasi doon sa mga kaibigan ko doon sa press presentation ay ito yung napansin. Panoorin ninyo to guys ng bonggang-bongga para alam ninyo at kung paano ninyo pagsabihan or masabihan si Alexi at saka yung team niya. Kasi makakatulong po talaga ito ng bonggang-bonggang sa kanya. Here we go. Sa kanya parang may pagka-cute lang kasi nga. Nung parang hindi siya ata siya sanay na pag after ng press presentation, dinumog na siya ng tao, pinilahan na siya, kanya-kanyang hiklat na ng pa-interview. Parang na-surprise siya sa nangyari. Parang na-overwhelm siya. Kasi titignan kayo Hindi siya aware. Nasa-surprise siya sa, ano ba, pinagkakagulan ako, ganda ba? Parang syempre, di ba, from naging athlete, tapos napunta sa pageantry, doon pinagkaguluhan naman din siya sa Iloilo, pero iba talaga yung kahapon. Yung mga tao, tuwan-tuwa sa kanya. Maganda talaga siya. Ayun. Tapos naman, what else pang i-share natin? Ayun lang, isa rin siya sa doon, tumagal din doon. Medyo na lang ako kasi, hinihila siya ng hinihila ng team niya. Siyempre may mga tayo doon, may mga, alam mo, may mga viewers, may mga supporters na antay. Siyempre, pagka kinuha mo yan agad, imbes na supportahan, sasamaan loob niya, baka maging basher. Kahit hindi naman intention ni Alexi yun. Oo. At saka, sa mga team na nagmamadali, tip ko lang sa inyo ha, huwag niyong hilahin yung kandidata ninyo pag may dumudumog pa. Kakainisan yan, isa, bad shot sa organization yan. Kasi feeling mo, dinededma yung fans. Parang awa ninyo sa team ni Alexi, huwag kayong ganyan. Yes. Dahil, imbis na ikapapanalo yan ni Alexi, maliligwak ng agaran yan. Sabi ko lang talaga. Kasi, may na-experience na ako before sa Binibini na yung team, masyadong protective doon sa kandidata. Ayun, hindi nakapasok sa semi-finalist. Sobrang laki. Parang, kinakausap pa siya ng fans, ay, kailangan, sorry, guys. Oh. Hindi dapat ganon. Tumagal naman si Alexi doon. Dapat press presentation yan. Dapat kinancel na ninyo lahat ng pupuntahan niya. Dapat dyan siya. Yun lang yung tip sa team. Oo. Pero si Alexi naman, hindi naman siya nagpapahilo. Talaga yung team niya. Sabi ko, parang medyo off kasi may mga nakapila pa eh. Sabi, nagugutom na kami, ganyan. Sabi ko, naku. Si Sir Bolter pa, di ba, nag-speech siya, kailangan ang beauty queen, mabait, hindi lang mabait sa nakakataas, kailangan kanino. Sa mga janitor, sa mga nakakasalubong, di ba? Sinabi yan kahapon, ha? Sinabi yan kahapon, pero kahit hindi intention ni Alexi Brooks na ganun mangyari, pero yung team niya, huwag nyo hilahin. Baka mamaya yung mga nag-aantay, mainis, mako-convert yan sa magiging basher yan.
Ayun lang. Pero the rest okay naman. Wag lang kasi nga, hindi pa nananalo, guys. Kasi last year, share na rin natin to. Alam naman natin, after the prelims, hakot award si Pauline Amelings. As in, hakot talaga, di ba? Ang ramdam natin siya na. Kasi grabe naman talaga hinakot ni Pauline Amelings. So, ang daming mga tao nag-antay. Isa na ako doon. Nag-atira sa labas. Siyempre, excited ako. Gusto ko siyang makausap. Kay man lang, pa-picture man lang. Paglabas si Pauline, hinila si Pauline. So, yung mga ang mga fans na nag-intay na pagkatagal-tagal, parang tinitingnan sa parang disappoint sila, yung mga fans ni Pauline. Kasi hinila agad si Pauline after the prelims. Tapos si Michelle, lahat kinater niya talaga. Ang tagal ni Michelle tumayo doon. Inubos na yung fans niya at ganito yung ginagawa nung number 1 ko, si Atisa Manalo. Inubos ni Atisa Manalo lahat na nag-aantay. Lahat ng gustong pa-picture, pinagbigyan niya. At hindi umuwi. Wala naghahatak. Ganyan. Wag niyong baka ma-jinx si Alexi Brooks. Imbis na siya yung kasi maniwala din tayo dun sa balis. Di ba si Pauline lang? Ayan, napanood naman ninyo guys, o yun talaga yung dapat niyang iwasan. Ang iwasan yung mga fans kasi bad shot talaga yan sa organization at saka sa fans. Pag hinuhugot ng team si Alexi na marami pang tao na exit agad, nakakaloka yan. So, dapat iwasan ni Alexi yun or ng team Alexi. Ayun, iwasan ang toxic fans, iwasan ang maging overconfident at kailangang mentally, physically, and financially, ka talaga, fit para bonggang-bongga. At syempre, yung pinag-usapan namin ni RJ, yung if-pull out siya sa mga ganyang eksena. Kung schedule kayo ng press presentation, lahat ng mga gagawin for the day ay wala dapat. Kailangang nakatuon lang sa press presentation, sa fans kasi bad shot talaga yun. Okay? Maraming salamat. This has been Gazel Ortega. Hanggang sa muli po nating pagkikita. Paalam!